Hello Cruellas, mabuhay! This is Gaysal Ortega and welcome back to my YouTube channel. And this is the latest update and news sa mundo ng pageantry as of October 18, 2024. Hey! Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Anumang oras kayo nanonood sa akin ngayon, maraming po salamat. At eto na nga po ang latest news and update sa mundo ng pageantry ngayong October 18. So, grabe. Breaking news! Mario Lopez magiging host uli ng Miss Universe 73rd edition. So, I'm so excited kasi for the third time na magiging host si Mr. Mario Lopez ng Miss Universe. Ang una-una nung 2007, which is nanalo nga noon si Japan, Rio Mori. Tapos nung 2020, si Andrea Mesa naman ang nanalo. At ngayon, magbabalik ulit si Mario Lopez para maging official host ng Miss Universe 2024. So, eto na nga ba ang ating pagkakataon para manalo sa Miss Universe na host si Mario Lopez? Questionable. And next nating mga news ngayong araw ay Angelica Lopez. Meron ng send-off party sa October 23, 3 p.m. So, sa mga malapit dyan, sa Skyview, sa Quantum Skyview, sa Gateway Mall 2, pwede kayong manood ng send-off party, diba? Kasi for free naman yan. Libreng-libre kayong mapanood ang ating queen na si Angelica Lopez. Send-off party niya para ipadala na siya sa Japan para sa Miss International Beauty Pageant. So, ano pang inaantay nyo? Tara na. Maraming salamat. Next, news, CJ Opiasa, dumating na yung mga damit sa Thailand. So far, nakikita na natin na nagsa-stand out talaga yung mga damitan, yung mga OOTD ni CJ Opiaso. Lalong-lalo na gusto ko ito, yung white gown niya, guys. Yung kay Jaja Miranda na gawa. Ang ganda, nakaka-queen. Diba? Ang ganda talaga ng white gown na yon. Next, yung sinuot niya nung Grand Boys, yung ano tawag doon? Blue-green mirror gown. Ang ganda ng design. Nakaka-empowered. Ang ganda lang talaga. So kung dumating na nga ang mga luggages at saka mga OOTD ni CJ Opiasa sa Thailand, di mas mabuti para talaga makipagbardagulan talaga siya sa mga eksena doon sa Miss Grand International. At syempre, ang ating huling news, syempre, nakakaloka ito. Lumabas na ang headshot photos ng ating pambato at lahat ng candidates sa Miss Universe 2024, Chelsea Manalo. Oh my God. This is amazing. Grabe. As in talaga lang naman ang ganda-ganda ni Miss Chelsea Manalo. The best headshot photos sa naalala ko, Sa naalala ko talaga na mga headshot photos. Ang ganda-ganda, napakasimple but regal, amazing, queenly. Oh my God, ang ganda. Talagang pinatay niya ang mga katabi niya at mga kalaban niya sa sobrang simple ng photos, pero grabe yung dating, yung amaze ka sa itsura ng ating pambato, which is Chelsea. Ang saya kasi syempre makikita natin ang bonggang-bongga na laban, diba? At syempre libre lang naman, mag-download kayo ng Miss Universe app, syempre. Tapos bumoto kayo doon ng bonggang-bongga para naman makasupport naman tayo. Kung talagang supporter kayo ni Chelsea, bumoto na kayo. Libre naman. Pwede rin may bayad, pwede rin libre. So, mag-download na kayo ng Miss Universe app, then vote na kayo ng bonggang-bongga. Ayun yung mga pa-update natin ngayon sa Miss Universe, at ito pa yung mga pa-update sa Miss Universe. Ang activities. Naloka ako. Sa buong edition, October 29 to November 16, 7 activities lang talaga,
Naloka ako. Anong gagawin? 7 activities lang. In ilang araw to? October 29 eh. October 29 to November 16. 7 activities. At ito nga, yung October 29 to, ano ba to? To 31, arrival ng mga girls. O, syempre may mga rehearsal niya dan, sashing, mga ganyan. Fitting, mga ganun yung eksena dyan. So, first activity. Second activity, Gala de las Catrinas. November 1. So, ewan ko kung anong klaseng gala yon ng bongga. Or Gala de las Catrinas. Di ko alam kung anong event yun. Baka evening gown o eksena, mga ganon. Tapos, third activity nila gaganapin sa November 7. So, November 1 to November 7, walang activity. Yung 3, 4, 5, 6. Stay sila sa hotel. Nakakaloka ang Miss Universe. Ano ba to? Mamamasyal ba sila ng 5 days na yan? Or matutulog sa hotel? O ano? Magre-rehearsal ba sila? Wala talaga. As in, kaloka talaga tong Miss Universe, no? Mawindang ka na lang talaga. Walang gagawin yung mga kandidata. Ayun. Siguro sa mga susunod na araw, i-reveal naman nila. Excursion tour, November 7. Excursion. Siguro lalabas sila ng hotel nila. Tapos magtutour sila. Ganon yun siguro. So, ibig sabihin, hindi sila lalabas for 5 days para matulog. Tambay-tambay lang sa hotel. Nakakaloka. Hindi ko to kinaya. Next, October 12. Next, after 7, 12. 5 days again, napahinga. Nakakaloka. Sana all. Unveiling of the crown cocktail party. So, mga naka-cocktail dress na yung mga girls. Tapos, siyempre, i-reveal na yung jewel mirror. Obvious ba? Bagong crown ng Miss Universe. Siyempre, unveiling na daw eh. So, alam nyo na. So, ano kayang magiging mukha ng bagong crown ng Miss Universe? Ang sumunod, after 12-14, ang preliminary competition at national costume competition. So, walang interview. At syempre, ang last na activities ay syempre ang coronation night, November 16. So, wala nga talagang interview at evening gown. Feeling ko talaga wala. Wawa naman. So, ayun, yung mga pa-activities ng Miss Universe. Ang konti, no? 7. Sa buong 7 lang, mas marami pang pahinga. Ewan ko dyan sa Miss Universe. Ayun, so nakita ko rin yung headshot ni Christina Chok at saka ni BBB. Beautiful, di ba? Pero iba ang Chelsea Manalo. Iba siya. So maganda si BBB, maganda si Christina Chok, pero sobrang ganda ni Chelsea Manalo. There you go, guys. Yan muna ang aking latest news and update ngayong araw ng bonggang-bongga. Sa mga sa mamaya na lang yung iba sa live ko sa gabi kung ano pa ang masasagap natin chika sa mundo ng pageantry. So, sa mga hindi pa po nakapanood ng aking part 1 at part 2 blind items, panoorin na ninyo, naka-upload na. Maraming salamat sa inyo, sa mga bago ko dyan subscriber. Thank you so much. Mag-comment down below kayo kung sino ang gustong magpa-shoutout. At sa next video natin, shoutout time. Maraming salamat. This has been Gaysel Ortega. Paalam.